Magandang araw po. Pupunta tayo ngayon sa San Simon Project. Bibiling ko na po yung mga tiles na kailangan namin dun sa CR na nire-rectify natin para ma-continue na yun, may install na yung tiles matapos. Tapos update tayo dito sa San Simon Project, yung po nga unang project, ang bahay po nila Kuya Herman. Update din tayo dun. Ayan mga boss, nandito na tayo sa Wilcon. Dito daw po binili yung tiles na ginamit doon sa CR. So titingin tayo, sana naman meron pa. Sana meron pang tiles. 30 by 60 ang size po nun. So titingin tayo ng kamukha niya. Meron naman po akong dalang sample. 30 by 60. Mukhang ito. Mukhang ito yun. Ito. Ito yung isa. Tapos yung isa parang ito. Ito yung isa. $30 by 60. 1,025 ang 1,025 per box. 5 piece ang isang box. Mahal pala nito, nasa 200 data may get. 5 piece isang box, 205 per piece. Medyo may kamahalan pala to. Ayan na mga boss, in order ko na. Wala po silang stock dito. Yung nandito ng stock nila 25 pieces lang. So in order ko na yung kabuuan. Para sumabot ng 14,350. Isang piraso 205. Halos sa kapresyo, kung tutusin, halos kapresyo na ng 60 by 60. Medyo mahal, yayamanin itong tiles na to. 70 pieces po ang kailangan kong ganito. So in order natin, sabi nila 4 to 1 week. 1 week daw, 4 days or 1 week. Pero daw, pagka mabilis 4 days. Ganda nito. Ito yung malaki, 90 by 180. Ganito kalaki yung ginamit natin sa Riot Project na ginawa kong island. Yun ang countertop natin sa kanyang island. Halos nasa ito mga sa 2.8. Meron din black. Ito. Meron din natin pivot hinges ito. 11,696. Ito 90. Pivot hinges. Almost 12,000. Yung gagamitin natin sa pintuan. Papalitan natin bisagra. Ayan, nandito na po tayo sa San Simon Project. Yung tiles na order natin, yan, tulad na sabi ko kanina, 4 days or 1 week daw ang hihintayin natin. May message na lang yung nakakausap ko doon kung darating na yung ating order. Hindi po pwedeng palitan ng yan. Kailangan dugtungan yung tiles na existing. Pinili ko na rin yung bisagra. Ito yung hapel lagay mo dun sa pintuan. Halos sa 12,000. Pag inaya pa. Ayan mga boss, yan po yung pivot hinges.
120 kilo ang kinuha po natin. Iba-iba po kasi yung ano niyan, yung kilo na ano niya na capacity. Yung pintuan na to medyo mabigat no? Siguro sa tansya ko halos sa 100 kilo yun. 120 kilo, mayroong 90, may 70. Ito 120 kilo halos yun yung presyo, naglalaro sa 12,000 yung presyo niyan sa Wilcon. Happel brand pivot hinges. Tulad din po nilagay natin sa mga project natin sa Magalang, San Simon. Pag-install po niya, igabaon po doon sa tiles, ikakaltas yan sa ilalim. Ayan, bubutasan po yun, nalulubog ito. Itong ano na to, casing na to, merong lock dito yan, na-screw mo lang para hindi gumalaw. Kaya kailangan yung kanyang butas isa saktong sakto lang. O ano yung ano nito, yung sentro nitong opening nitong pintuan. Ayan yung pintuan. Dati po bisagra na po yun. Tinanggal namin door jam dito, ginamit namin sa likod, tinatanggal ni Kuya. Baka kailangan mo itong ano niya, installation manual. Tapos naglagay na rin tayo ng pintor dito, pinipinturahan na rin yung kitchen extension. Absent yung ating nag-welding dito, LBM sa birthday kagabi, birthday ni Utol. Ayun siya, tapos pintura. Ayun, tumaas yung maid's quarter, maid's room. Yung dating window ilalagay dito sa inyong hamba. Tinanggal po din yung sa main door, ni-reduce lang namin. Flooring. Tapos yung CR, binago yung linya, tapos yung water line. Tapos na pagka nabubong na ceiling, lalagyan natin ng insulation para presko. Napaltadaan na rin yung sa likod. Sa likod doon, ipapa waterproofing ko rin para hindi po mag-moist dito, hindi mag-leak dito sa loob. Paikot nung kwarto na to. Yan, tsaka po ito di pa po tapos to. In-order ko na rin yung gutter dito, nandiyan na. Tapos yung mga wall flashing yan. Hindi yung pintura. Medyo maliwala siya tingnan ngayon dahil yung beam doon tumaas siya. Yung dating ceiling doon tumaas din po siya. Tapos yung nag-crack dito, tanggal na rin natin para mapatibayan din to. Natin dito sa poste pala to para kamibay din. Madali lang naman po ilagay. Tapos ito yung sa ilalim ng pintuan at ibabaon dun sa pinakakahoy. Tapos ito naman yung sa taas. Ayan. Sa taas meron po tayong nilagay na hardwood doon na pinakain natin sa semento para i-screw naman ito. Kailangan matigas na kahoy nilalagay doon sa taas para matibay din tong
Sa taas na to. Yung mabigat yung pinto ang kailangan. Ayan nga, ganitong pivot hinges. Lampas pa sa timbang nung pintuan. For example yun 100 kilos yun. At least bibili tayo. Ayan, sobra 120. Ayan, siguro wala man 100 kilo yun. Hindi naman po kasi yan yun kin-dry yung kahoy na yun. Dry na, kaya hindi siya ganun kabigat. Kaya medyo may kamahalan lang po yan. Ayan, tapos ito yung binili natin tiles. Kaya lang yun nga, kailangan ko na sana ano ko yun na madala. Kaya lang wala silang stock. O-order pa. Ayan, ayan, i-continue po natin to. Halos ganito, medyo mahal pala to. Halos nasa 205 isang peraso. Kung tututusin, halos kapresyo na ng ganito. Mas mas mura pa po ito. Dito siguro ang tiles na to, sa palagay ko, yung quality nito, siguro at least nasa ano to, ang tansya kong presyo nyan, 180 to 165 per piece nyan. Mas mahal pa to, 30 by 60, halos dalawa po nyan. So yung dalawang peraso nito, halos nasa 410. Ayan, halos itong tiles na kailangan namin dito nasa 70. Ayan, kaya umabot po siya ng halos sa kulang-kulang 15,000. Wala pa po yung ating ano doon, tile adhesive na gagamitin. So labor, tapos yung pag-install pa, pag-rectify nitong water line niya. So babalik yung mga water closet, shower. Ayan. Tapos yung pala, yung bintana na yun, pinalalakyan pa pala isa pa rin pala sa gagawin to. Itong bintana na maliit na to, siguro ito sa tansya ko nasa 40 by 40 cm lang yung laki nito. So pinapalakihan ni Kuya, pinapagawa niya ng 60 by 60 pala. Ayan, hindi pa pala nasama saan natin yun sa quotation. Ayan, ito yung pinaka master. Itong dito, konti lang naman po yung kulang dito. Halos kompleto na. Dito na yung kulang, halos 4 na piraso. Meron naman po ganito, nakabili na ako 4, 1, 2, 3, 4. Tapos itong ano na to, maratak pa naman po ng shower enclosure to. Kailangan lang natin lagyan ng semento to na para makinis. Dito po sasandal yung ating shower enclosure, tsaka dito. Kaya kailangan finish ito. Kaya tapos pinapapalitan ni Kuya itong tiles dito sa shower area. Ilang piraso lang naman po yun, 1, 2, 3, 4, halos 5 pati yung sa roho. Sa roho maliit. Mas matrabaho po yung ganitong klaseng project kesa sa basal. Mas gusto ko pa yung gumawa na lang tayo ng panibago kesa ganitong pa-repair na palit-lit na ganyan. Lalo kung nagtatagal yung trabaho pagka ganito. Gawin mo, sisirain mo, tapos gagawin mo, tapos babalik ulit yung tinanggal. So mas matrabaho yung ganyan. Pagka natapos yan, ibabalik lang po natin yung tinanggal natin dito ng mga cabinet, pati yung lababo dito na dinismantle natin. Pinturahan yung buo, pintura saka dito. Ayan, ito po yung mga CR pictures, mga accessories, water closet, mga shower, lavatory. 4 po yan, dalawa dito,
isa dito sa common CR, tapos dalawa dun sa master. Tapos yung isa malamang dun sa maids quarter. Dalawa, apat po to. Tatanong na lang natin kung saan to. Tapos meron din naman dito shower head, shower bulb. May marami shower head, faucet. Dapat po ito po yung lalagay, kaya lang hindi po natapos. Ito meron din pang shower bulb. Labas ko na para po matanong natin sa owner kung saan pang mga accessories na nandito sa bahay. Yan, puro ano po ito, branded. Posi brand. Yan, lalagay na ni Parang Junior yung main door. 140 by 220 po yung laki nito. 1.4 yung lapad, 2.2 yung height. And ito po yung pintuan na ilalagay namin dun sa may maids quarter. Ayan. Dati po dun yun, existing yun. Tapos yung door jamb, yung door jamb dun na naka-install sa steel. Yan, pinalitan na po natin ng kahoy. Ayan, nalagay. Ayan, yun na po yung butas niya. Tapos i-finish mo yung gilid. Siguro bukas na ma-install doon. Bukas mo na yung install para na. Pa-finish niya pa yung gilid para pa-finish kita yun. tapos pantay yung ano. Ito mga pinaka-casing niya. Bigat oh. Happel. Ayan, comment nyo po sa baba kung ano yung tamang pagbasa dito. Happel. Pantay lang siya yung sa butas. Tapos ito yung pinaka-lock niya. Iipitan lang po yun. Tutulak siya pa ganyan para mag-lock siya. Di kaya na sakto niya pa rin na. Yun, medyo malalim ng konti yata. Floor drain po ito. Tinrace namin, gumapang siya rito papunta rin sa labas. Floor drain na, maglalagay tayong floor drain dito para dito yung takbo ng tubig. Tapos itong washing machine ni kuya, igawa tayo ng pinaka manhole or catch basin dito para dito na tumakbo tong tubo na to. Ibabaon natin dito sa gilid para hindi siya masagkong tingnan na naka-expose dyan, para malinis mong tingnan. Ayan o, dito natin siya i-connect. Ayan, na-trace naman namin to. Halos tumakbo siya dun sa labas. Ayan na siya. So flooringan po ito, dati mababa to. Itong pinaka-flooring nitong maids quarter, tinasa na po namin, halos kasing taas na nitong bahay. Yung ceiling nito, maximum pa natin, maximize natin ng siguro at least mga 3 meters mataas siya para presko. Yung mga outlet kailangan din itaas. Ayan, medyo ano po ganito, pagka ganito medyo matrabaho din. Mas mainam pang gumawa ka ng bago kaysa sa ganitong parang renovation na. Kasi ito lalagyan namin ng gutter lock. Wala pa po kasi lock to. Nakano lang siya, nakakadena.
At ang kanyang CR, wala siyang floor drain. Kung napansin ko lang dito, wala siyang floor drain. Kaya yung tubig dito po tapon. Wala siyang floor drain. Marami pong dapat ayusin dito sa bahay. Ayan, ibabalik lang po natin yung tinanggal dito. Okay na ulit. Tumibay na siya. Dito. Alos-alo na po yan na stiffener column. Beam. Ayan, pa-uwi na po tayo. Dadaan lang ako dito sa project natin dito kay Kuya Herman. Tsaka kay Tatay, kumustahin natin kung ano pa yung mga gusto nilang ipagawa rito. So okay na lahat. So pwede na po natin i-turnover to. Halos na ayos na po yung mga bagay-bagay na dapat ayusin dito. So yan natin, kumustahin lang natin si Tatay. Itong project natin dito. Ayan na siya, oh. Dito na tayo. Ayan. Ganda. Layat ang tao. Ayan po yung ating previous project. Maganda. Ayan na, mukha po yatang walang tao. Kanina pa tayo nagdo-doorbell, wala pong sumasagot. Baka meron pong lakad. Wala po yatang tao dito sa bahay. So palig na lang tayo sa susunod na araw. Ayan, shoutout sa Divera family, tsaka kay Kuya Herman siyempre, tsaka kay Tatay, tsaka sa buong pamilya ni Kuya Herman dito. Ayan, shoutout po. Ayan, nandito na tayo sa farm.